Hay, kasarap talaga ng buhay kung wala kang gaanong iniisip na problema. Yun bang pinapasa Diyos mo na lang lahat at dinadaan mo na lang sa kape? Pero, kumusta naman kaya yung mga taong punong-puno ng pagkaingit sa kanilang mga sarili? Yun bang kung ano-ano na lang na mga iniisip nila na hindi maganda sa kanilang mga kapwang kinaingitan nila? Nakakatulog pa kaya sila sa kababantay sa buhay ng may buhay? Gaya nga na nabasa ko sa Facebook, pag-inggit, pikit, sandali, parang may... Ano yung mabaho? Parang hindi naman ako. Naligo ba kayo? O malapit lang talaga ang ilong ko sa bibig ko? Ikaw ba yun, Snow? Ikaw nga yata yun. Abay ilang araw ka nang hindi naliligo ah. Kahit maganda ka sa paningin ng tao kung di ka naman naliligo, hindi ka pa rin malinis. Aba, at nagkamot pa. Akala ko wala na akong isipin problema. Abay, paliguan pa pala kita? Huwag kang tatakbo, halika dito at kailangan mo maligo. Abay talaga naman hindi ka makakatakas sa akin. At dahil hindi ko kinaya ang amoy, kailangan ko magsuot ng proteksyon. Ang kaso, ba't parang mabaho pa rin? Dahil na nga lang, nang dumating ang mga baby namin, hindi ko na masyadong naalagaan ang mga asong ito. Siyempre, masunahin pa namin yung mga pangailangan ng mga bata. Mag-asos ang pag-alaga ng mga ganitong aso. Pagkatapos ng 4 na buwan sa vet para sa kanilang mga bakuna, na umaabot ng 3,000 kada tuta, kailangan mo ring tustusan ng kanilang mga pagkain. Tulad ng dog food na sa tingin ko yung maabot ng pinakamura ngayon sa 120 pesos ang kilo. Idagdag mo pa ang kanilang grooming materials tulad ng sabon o kaya naman shampoo na mas mahal pa ang presyo sa ginagamit na sabon at shampoo ng tao. Nagtataka na nga lang ako kung bakit mas mahal ang pagkain at gamit ng mga aso kaysa sa mga tao. At para makabawas sa gastusin at the same times ay hindi naman sila regabyado, gumawa ako ng paraan. At dahil nga mas mura ang sabon na ginagamit ng tao, naghanap ako ng sabon na para sa sakit sa balat. Kaya lang guys, bihira ko na lang sila mapaliguan kaya nagkaroon ng galis si Snow. Yan siya ang dami. Buti nilang pasimula pa lang ang mga yan. Bale yung nahanap kong sabon guys, medyo matagal-tagal ko na rin ginagamit sa mga aso. Kaya tiwala na ako sa sabon na to. Bukod kasi sa magaling siya sa sakit sa balat, maganda rin ito sa balahibo ng aso. At ang bango pa. Kaya bakit pa ako gagastos ng mahal sa sabon at shampoo ng mga aso kung meron naman pala mura na pwede kong gamitin sa kanila? Pagkalagay ng sabon sa kanilang katawan, ay huwag mo na kaagad banlawan. Tayaan muna ang sabon ng 3 hanggang 5 minuto bago ito banlawan. So bale ito nga pala yung sabon na sinasabi ko, Dr. Wong Sulfur Soap. Bali ginagamit ang sabon na to pang treat sa mga skin diseases tulad ng pimples, acne at iba pa. At alam nyo ba na may sangkap itong aloe vera? Maganda yon para sa balat at balahibo ng mga aso. At mayroon itong citrus scent na talaga namang nagtatagal ang bango. Mura lang ito guys, nasa 58 lang siguro sa store. Pero teka, ba't parang aray? Dalokang mga langgam to ah. Baka gusto yung paliguan ko rin kayo. Kung gusto rin ng mga aso ko tong sabon na to, hindi sila irritable. Hindi siya masakit sa sugat. Hindi katulad ng iba na parang sinusugat ulit kapag sinasabon. Tulad ni Snow, tahimik lang at ini-enjoy ang pagligo. Isa pang nagustuhan ko dito guys ay mabula siya. Kaya madaling nasasabon ang katawan ng aso. Yung iba kasi naubos na yung sabon ay hindi pa rin bumubula sa katawan ng aso. Sa mga nagtatanong pala sa kung anong lahi ang mga aso ko, well, bali Shih Tzu sila na may lahing Pomeranian. Kaya matatangos ang ilong nila tulad ng ilong na nagpapaligo. Kinalbo ko na yan sila guys para maiwasan ang pagdami ng kanilang mga garapata. At mas madali silang alagaan pag ganyan lang kahaba ang kanilang mga balahibo. Lalo na't hindi ko naman sila masyadong naasikaso. Bale, meron akong 6 nito dito sa bahay. Hindi siya madali guys kasi bukod sa 2 mga anak ko, kailangan ko rin intindihin ang mga pangailangan ng mga to. Pero okay lang yun kasi malaki naman ang naging papel ng mga ito sa buhay namin mag-asawa. Sila ang nagpuno sa mga panahon na paghihintay namin sa pagdating na aming mga baby. Marami din kaming mga memories na nabuild, mga malulungkot at masasaya. Tulad itong si Snow. Alam nyo bang may kapatid ito? Si Oreo. Nagkataong buntis si Mrs. noon sa panganay namin kaya hindi ko sila nasikaso. Unang tinamaan si Snow ng farbo. Luckily, nakaligtas siya. Ang kaso, sumunod naman agad si Oreo pero hindi na niya nagawang makasurvive. Talagang damang-dama namin yung sakit guys. Talagang sinisi ko ang sarili ko. Sabi ko kung sana napaturukan sila kaagad, hindi sana mangyari sa kanila yon. Pero gayon pa man, napaka-thankful pa rin namin kasi kahit papaano naiwan si Snow at nagawa niya makaligtas. Pagdating naman sa pagkain guys, ay hindi naman sila maselan. Kaysa sa pumili kami ng mga dog food, sinanay namin silang kumain ng kanin at ulam. Aba, kung nga. Kanin at ulam lang ang puhunan ko kung bakit ako nagkaroon ng ganito kalaking katawan. Isa pa, palagi rin naman sila nakabantay pag kumakain kami. Tapos pag di mo pinansin, maangalabit pa. Pag gano'n naman guys, ay kailangan natin bantayan ang kanilang balat at balahibo. Kasi pwede ito maapektuhan dahil sa kanilang mga kinakain. Kaya salamat na lang talaga dahil discovery ko tong Dr. Wong Sulfur Soap na pwede sa mga aso ko. Pero guys, kapag sinubukan nyo to sa mga aso nyo at hindi naging magandang epekto, ay mas mainam na wag nyo nang ituloy. Kasi tulad din naman ng tao yan, nahiyangan lang. Ayan Snow, okay ka na. Siguro naman di na po problemahin ang ilong ko yung amoy mo.
Ay, salamat. Natapos din. Ano na nga yung pinag-uusapan natin kanina? Tungkol dun sa mga taong naiinggit na punong-puno ng mga haka-haka sa'yo. Agoy, pambihira. Iba na talaga pag tumatanda. Masyado na makakalimutin. So, balik ulit tayo sa pinag-uusapan natin. Huwag tayong paapekto sa mga sinasabi ng mga tao. Lalo't alam mo sa sarili mo kung ano ka talaga. Hayaan mo sila mag-isip na masama sa'yo. Basta diretso lang. Kasi wala ka rin naman may tatago sa paningin ng Diyos. So, alam niya ang nasa puso at isipan mo. Kaya hindi mo na kailangan magpaliwanag pa. Ako? Naawa na lang talaga ako sa mga nanghuhusga sa akin. Pero teka, may mabaho pa rin talaga eh. Bakit parang ako yata? Kailangan ko na rin yatang maligo. Hindi ko na rin gusto yung amoy ko. Sandali, saan ko ba nailapag yung Dr. Wong sulfur soap na yun? Hi guys, thank you for watching. If you like the video, please like and subscribe. Click the bell notification button para ma-notify kayo pag mayroon tayong bagong upload na video.